Una sa lahat, Nanugod ka pa. pilit nagpupumiglas ang lasing na babaeng ito ng alalayan ng mga tanod sa Project 6 Quezon City. Sinipa pa niya ang isa sa mga tanod nang pasakihin siya sa tricycle. Sakay na. Ay, ba't ka nanadyak? Bago niyan ay nakunan pa siya sa CCTV habang nambabato ng mga dumaraang sasakyan. Nang mahimasmasan, inamin niyang napasobra siya ng inom. Ang ugat ng kanyang pagwawala, alamin mamaya. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikawalong araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga Puma-frontline na balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi raw papahuli ng buhay sa ICC sakaling arestuin siya dahil sa drug war. Babarilin daw ang mga susubok na dumakip sa kanya. First Lady Liza Araneta Marcos, malaman ang pahayag sa mga basher. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Ilang senador bumuelta sa mga kongresistang panay raw ang patutsada. Biro mo araw-araw, di ba parang bully yun? Patay sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 10. Mga nawawala, halos 50 pa. Mga nauuso at ibinibentang mystery parcel, meron daw galing sa mga nakaw. Higit 4 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga, sinira at sinunog sa Cavite. China, tutulong sa DICT para matrace ang hackers na nagtangkang umatake sa ilang website ng gobyerno. At Blackpink Rosé, certified Swiftie sa pag-attend sa The Eras Tour concert sa Japan. Umakyat na sa 10 ang patay sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Pahirapan ang search at rescue operation lalo't patuloy ang pagguho ng lupa. At live mula sa Maco, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, bago kami makarating dito sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kaliwat ka ng landslides muna ang bubungad sa kalsada. Kinailangan din na maglakad ng halos 2 kilometro ang layo at pumanik sa ilang bahagi ng bundok, makarating lang at eksklusibong mapasok itong naturang ground zero. Walang ibang maririnig sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kundi ang ugong mula sa mga backhoe. Tunog ng pag-asang makakahukay pa ng mga katawan ng taong natabunan ng buhay sa malawakang landslide noong Martes ng gabi. Oras na may makitang bakas ng katawan, dito na mano-manong papalahin ng mga rescuer. Nitong umaga, may bahagi pa nga ng kamay na nakuha. Makikita rin sa paligid ng mga sirang bahay, nadaggan ng kabuhayan at mga hindi na mapakinabangang sasakyan. Pati ang barangay hall sa lugar, hindi na nga makilala sa tindi ng pinsala. Nahukay na rin ang 2 bus at jeepney na puno raw ng mga pasahero na magka-landslide. Sa lala ng sira, hindi mo maiisip kung paano pa makakaligtas sa mga sakay nito. Lampas tao, lampas bus, lampas 5 palapag na gusali. Ganyang kalaki o karami yung dami ng lupa, bato at bahagi ng puno na tumabon sa ilang mga bahay at daanan ito sa Barangay Masara. Sa lawak ng impact, posibleng kulang daw ang 1 buwan bago maklear ang lugar. Walang oras sa sinasayang ang mga pulis, militar at mga rescuer na galing sa iba't ibang bayan, pati na ang ilang tauhan ng mining company. Shifting na rin kung sila'y magtrabaho, wala lang mapalipas na pagkakataon.
Katuwang nila ang ilang survivors na nagtuturo sa mga natabunang bahay. Isa rito si Julius na umaasa pang mahuhukay ang misis at 3 anak. Magbe-birthday pa naman daw ang kanyang panganay sa February 14. Gusto ko lang sir, makita yung pamilya ko, yun lang gusto ko. Yun lang, wala nang ano, yun lang. Mahal ko yung pamilya ko sir. Bandang tanghali, may nakuha pang 2 katawan. Sa pinakauling datos, umakyat na sa 10 ang patay sa landslide, habang 31 sugatan at 49 pang nawawala. Isa sa mas nagpapahirap sa ginagawang retrieval operations ng mga otoridad ay itong mga naglalakihang tipak ng bato na nakasamang tumapon dito sa mga bahay sa barangay. Isa pang problema, ang bigla-biglang insidente ng pagguho muli ng lupa. Ito na rin ang pangatlong beses na nagkaroon ng malawakang landslide sa lugar. Una noong 2007 na sinundan noong 2008. Kaya pagtataka ng Office of Civil Defense, paano pa dumami ang mga bahay na nakatirik? Parang dead issue na ito kasi wala nang dapat tao. Ang mga tao, no, pupunta pa din dyan kasi yun na yung nearest area to the mining site where sila nakapaghanap buhay. Paliwanag ng Davao de Oro PDRRMO, maraming residenteng bumabalik sa lugar kahit pinaglaanan na sila ng pabahay. There is this so-called no habitation policy. So ito yung mga bagay-bagay na kailangan din namin i-review ulit. Yung mga nandyan na mga residente natin na nandyan are actually settled already in Kinuban. May GK village po yan sila. Well, you cannot prevent them from going back kasi meron din silang mga livelihoods. Julius, tuwing gabi kinakailangang suspindihin muna yung ginagawang search, rescue and retrieval operations para na rin sa kaligtasan ng mga rescuers. Bagamat limitado, ipagpapatuloy naman daw nila ito sa mga darating na araw or bukas no ulit. At the same time, may mga dumating na rin tauhan ng NBI dito sa lugar para tumulong sa pag-identify ng mga nakukuhang katawan ng mga biktima. At sinisiguro pa rin naman ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang residente. At kasabay din yan, dito muna nananatili sa mga evacuation center, sa mga paaralan na nasa 5 hanggang 6 na kilometro yung layo mula sa ground zero, itong mga residente ng Barangay Masara, maging yung mga kalapit barangay na pinuwersa na munang umalis para na rin sa kaligtasan dahil sa mga nangyayari pa ring landslide dito sa lugar. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. 100 pamilya ang nasunugan sa Pandacan, Maynila kaninang madaling araw. Hindi agad nakalapit ang mga bumbero sa dami ng mga nakikiusyoso. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napahagulgol na lang ang ilang residente ng Barangay 836 Pandacan, Maynila nang masunog ang kanilang bahay pasado 1:00 ng madaling araw. Sa laki ng sunog ay nagliwanag ang paligid. Sa bilis kumalat ng apoy, ang pamilya ni Mang Odi muntikan na raw hindi makalikas. Kumot, towel, binasa ako sa CR. Tapos pinag-ano ko sa kanila, pinalukbong ko sa kanila para yun yung protection namin pagbaba. Kasi sobra sa loob, hindi na namin makita eh. Konti na rin lang at pabagsak na rin talaga ako. Kami nung anak ko, magkakap na lang kami. Kasi akala namin, yun na lang eh, hanggang doon na kami. Buti siya, malakas yung ano niya na, hindi, bababa tayo. Yun, pinilit namin bumaba. Agad na rumisponde ang mga bumbero. Yun nga lang, pahirapan ang pag-apula sa sunog. Di sila agad nakalapit dahil makitid ang daan. Nakasagabal pa raw ang ibang residente na tila nagsa-sightseeing sa nangyari. Naobserbahan po namin yung mga kababayan po natin, mag-video po muna. Instead po na tumawag po sa mga bumbero, nag-video po muna. So mas maganda po, tawagan niyo muna kami. Tumagal ng halos 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Aabot sa 6 na bahay ang nasunog at 12 pamilya ang naapektuhan. Walang nasawi pero merong nasugatan sa insidente. Meron pong isa po, lalaki po, may sugat po sa ulo, tapos isa pong bombero natin na nasugatan po sa kamay. Pero okay na po sila. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, nasa ₱250 milyon rin ang halaga ng ari-ariang natupo. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Desidido ang Philippine Drug Enforcement Agency na paigtingin ang kampanya nito kontra droga. Ngayong araw nga aabot sa 4 na bilyong pisong halaga ng kontrabando ang kanilang sinira. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Isa-isang ipinasok sa incinerator ang kahon-kahong droga sa Integrated Waste Management Facility sa 13 Martires sa Cavite. Maya-maya pa, binuksan na ang makina para sunugin ang mga droga. Sa kabuuan, mahigit 700 kilo ng droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kabilang na rito ang mga shabu, cocaine, marijuana at ecstasy na nasabat mula sa iba't ibang operasyon. Ang kabuuang halaga ng mga ito, tumataginting na 4.5 billion pesos. Ayon sa PIDEA, sinira ang mga droga para siguradong hindi na maibalik to sa lansangan. Ang target po natin at binigbigay utos din po yan ng mahal na Pangulo sa ating Director General na makipagtulungan sa prosecution service, ganun din po sa korte, at sa iba't iba pang sangay ng pamahalaan upang ganito nga po, hindi na magtagal sa ating kustudiya ang mga ganitong ebidensya. Bago sirain, sinuri rin ng mga eksperto ng PIDEA ang mga droga para matiyak na hindi napalitan ng peke ang mga ito. Kabilang sa sinunog ang higit 500 kilo ng shabu na nasabat sa Pampanga. Sinunog na nila ito kahit pa walang court order. As of this moment, wala pang napapile na kaso. So it was included in the destruction. Whenever na walang cases filed, it is the authority of the Director General to issue destruction order. Tiniyak naman ng PIDEA na ligtas ang proseso ng pagsusunog ng droga. Matapos sunugin ay muling babalikan ng PIDEA ang lugar nito para kumuha ng mga sample ng mga abo dito sa pyrolysis chamber upang masiguro na wala ng traces ng droga na matitira sa kanilang mga sinunog. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Naman yung puhulihin ng ICC. Nang tanungin naman ang Assisting Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na, magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on.
Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi na uso ang paninira at pambabatikos. Yan naman ang diniin ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pangungunan niya sa isang event sa La Union. Nasa Frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Ako na nandito tayong lahat. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All Caravan sa La Union Convention Center nitong Martes. Sa caravan na ito, nabigyan ng medical at social services ang mahigit 7,000 residente ng La Union. Nakipag-partner ang mga ahensya ng gobyerno sa pribadong sektor para sa Lab for All Caravan. Sa kanyang speech, binigyang din ng First Lady ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan sa private sector sa ilalim ng tagline na Bagong Pilipinas. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. Dagdag pa ni Mrs. Marcos, hindi na patok ang mga pambabatikos ngayon. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mga pagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Walang pinangalanan ang First Lady tungkol sa pahayag niyang ito, pero matatanda ang noong idinaos ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand, nagdaos ng bukod na prayer rally sa Davao City kontra sa People's Initiative kung saan dumalo ang mga Duterte. Diyan binira ni Mayor Sebastian Duterte si PBBM at hinamon pang magbitiw sa pwesto. Binanatan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally na yan. Banat ni dating Pangulong Duterte, drug addict daw si PBBM. Pero tinawanan lang yan ni PBBM. Sa isa namang bukod na press conference, sinabi ni dating Pangulong Duterte na galit daw ang mga Marcos sa kanya nung nasa posisyon pa siya. Lumapit daw kasi sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos kay Senador Bongo na malapit kay Digong para humiling na maging Agriculture Secretary si Marcos. Pero tinanggihan niya raw ito. Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Liza, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hinampas ng bato sa ulo kaya namatay ang 14 anyos na dalagita sa Davao City. Ang suspect nakilala lang ng biktima sa social media. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang labi ng dalagitang yan sa madamong bahagi ng Turil District sa Davao City. Kinilala ang biktima na si Trisha Balaga, 14 anyos. Sa pagsusuri ng mga investigador, nakitang may indikasyon na pinalo ng matigas na bagay ang ulo ng babae. Kwento ng ama ni Trisha, huli niyang nakausap ang anak nitong Martes na magpaalam lang na pupunta sa bahay ng kanyang lola. Kaya naman laking gulat niya na matapos ang ilang oras, nalaman na lang niyang patay na ang kanyang anak. Merong pumunta sa bahay at sabi, hanapin na daw si Trisha. Sumigaw na daw ito ng tulong nang tumawag sa telepono. Parang huling salita niya yon. At ayun, nagmamadali kami humanap ng motor para hanapin siya. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, nakuha nila ang CCTV video na ito ilang oras bago ang krimen. Dito nila nakita si Trisha na naglalakad kasama ang isang lalaki ilang oras bago siya natagpo ang patay. Sa follow-up operation, natukoy at natunton ang lalaking kinilalang si Jason Tugahan, 22 anyos. Nakilala raw ng biktima ang suspect sa social media nitong weekend at nagkayayaang magkita. Kwento mismo ng suspect, nag-away pa sila ng biktima at sinampal pa siya nito at dahil sa init ng ulo, dito na hinampas ng bato ng suspect ang ulo ng biktima. Di sana mangyayari sa kanya yun kung di niya ako pinagmumure. Sinabihan pa akong pangit ako. Napikon ako kaya nagawa ako yung krimen.
Kasalukuyang nakaburol si Trisha sa kanilang tahanan. Nahaharap naman ngayon si Tugahan sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nang dahil sa pag-ibig, naglasing at nag-amok ang isang babae sa Project 6 Quezon City. Pati mga sumaklolong tanod, napagdiskatahan din niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Lugar nyo, paano ko gagawin yun? Lugar na nagpawala ka nga. Siya na nga ang tinulungan, siya pa ang galit. Nagpupumiglas pa ang babaeng yan habang pinapauwi ng mga tanod sa Project 6 Quezon City. Dahil kasi sa sobrang kalasingan, nag-amok ang babae sa daan. Nalugod ka pa. Pero kahit isinasakay na sa tricycle, ang babae galit pa. Sakay na. Ay, ba't ka na na-jack? Huwag ka na na-jack. Bago umastang naghahanap ng away, nakunan pa sa CCTV ang pag-aamok ng babae. Nagpasuray-suray siya habang nakatayo sa gitna ng daan kahit may mga sasakyan. Pati ang tricycle na napadaan lang, akmang babatuhin pa ng babae. Hinaharang po niya yung mga sasakyan na mga dumadaan at yung iba po ay kanyang binabato. Nung kanilang aarestuhin itong babae ay sila po ay pinagmumura at yung isang BPSO po natin ay kanya pong nasaktan. At isa rin pong kagawad ay nakagat po niya. Galing ng inuman ng 27 anyos na suspect at ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang beses na nagwala ang babae. Nahimasmasan at nakausap din ng News 5 ang babae kinalaunan. Paliwanag ng suspect, nakipaghiwalay kasi sa kanya ang girlfriend niya kaya napasobra siya sa inom. Dahil alam po na sobrang tagang kalasingan ko. Humingi po talaga ako ng pasensya. Talaga sobrang pagsisisi ko. Nagawa niya pang magpayo sa iba. Huwag na pong mag-inom. Yung mga kabataan ngayon, itigil ng pag-iinom. Mahaharap ang suspect sa mga reklamong alarm and scandal, resistance and disobedience, at direct assault upon an agent of person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Sa kulungan, ang bagsak ng lalaking pumitik sa motorsiklo ng kanyang kapitbahay sa Taytay, Rizal. Palusot naman ang suspect, ililipat lang niya dapat ang motor nang madala ng tukso. Nasa Frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Pabalik-balik ang lalaking ito nang masapul sa CCTV sa Barangay San Juan sa Taytay, Rizal. Nang masigurong walang nakatingin sa kanya, nilapitan niya ang isang nakaparadang motorsiklo. Sandali niya itong kinalikot bago nagpalingalinga. Ilang saglit pa, pinaandar na niya ang motorsiklo at mabilis na umalis sa lugar. Magkaroon tayo ng case ng carnapping na itong biktima ay iniwan, ipinark yung kanyang motor nung gabi. Then pagbalik niya the following day ay wala na doon yung motor. Sa tulong ng CCTV, mabilis natukoy ang tirador ng motor. Ang lalaki kasi, kapitbahay lang pala ng may-ari ng motorsiklo. Kaya naman, agad nilang dinampot ang suspect. Kitang-kita natin doon sa CCTV na dinistrong kanya yung susi na eventually ay naitakbo niya. Napag-alaman naman na dati na palang nahuli ang suspect dahil sa illegal gambling. Palusot naman ng suspect. Ililipat niya lang ng parking ang motor pero nakalak ito. Pero nang mapaandar ang motor, i-adjust ko po sana doon para hindi mauli din ng barangay. Nasundot ko po yung lock niya ng coins, gumana. Yun, hindi ko po napigilan na nagamit. Naharap sa kasong carnapping ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, Senator Amy Marcos may pang-asar na video sa gitna ng iringan ng Senado at Kamara dahil sa charter change. Bentahan ang ilang bulaklak sa Benguet, matumal pa kahit papalapit na ang Valentine's Day. At pagtutol na mag-asawang Japanese sa relasyon ng kanilang anak at ng Pinay na si Hazel Morales, posible raw motibo sa likod ng brutal na pagpatay sa Japan. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Booming ang negosyo ng rose at sunflower growers sa La Trinidad, Benguet ilang araw bago ang Valentine's Day. Pero may ilang nagtatanim ding broken-hearted dahil sa tumal ng benta ng bulaklak na mums. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Abalang-abala ang flower growers ng La Trinidad, Benguet sa pag-ani ng mga bulaklak ngayong papalapit ang araw ng mga puso. Ganado sila sa trabaho dahil bukod sa maganda ang pamumukadkad ng mga bulaklak, blooming din ang business sa Rose Capital of the Philippines. Hindi rin daw sila masyadong magtataas ng presyo kahit in demand ngayon ang kanilang mga bulaklak, partikular sa rosas. 800 hanggang 900 pesos ang presyo ng isang bouquet na 24 pieces. Pumapatak lang yan ng 33 o 37 pesos ang kada piraso. Maraming supply, so marami. Hindi mag-short. Yung presyo naman? Presyo, steady naman, hindi naman tumaas ng masyado. Maging ang sunflower na patok din ngayon, abot kaya pa rin. Mabibili ito ng 30 hanggang 50 pesos ang kada tangkay. Payo naman nila kung nais mas makamura, maagang bumili. Pwede namang i-preserve ng hanggang 1 linggo ang mga bulaklak basta ilagay sa yelo. Kung marunong silang mag-handle or mag-stock, pwede silang bumili. Pero pag hindi nila gamay, better bumili sila on the kung kailangan na nila. Niyeyelo nila para ma-preserve. Kung masaya ang puso ng mga rose at sunflower growers, abay broken-hearted naman ang mga chrysanthemum o mums growers. Dapat kasi na-harvest na ang mga ito, pero hanggang ngayon, nakatenga pa rin ang mga bulaklak dahil na rin sa kukonti ang mga umaangkat dahil sa baba ng demand. Karaniwang isinasama ang mums o rados sa mga bouquet ng rosas na siyang mabenta. Ang kaso, mas gusto na raw ng mga customers ang roses-sunflower combination. Ang ending, natatambak ang supply ng mums. Oversupply nga kasi wala tayong magawa. Kung minsan magtatapon na lang tayo, mahayaan mo dyan, susunugin. Kung tutuusin, bagsak presyo na lang ibinebenta ang mums. 100 pesos na ang 12 pieces, malayo sa dating 200 hanggang 300 pesos na benta. Lugi po, pero ang importante yung kapital mo, mababawi mo. Wala na yung labor. Talagang ganyan ang lugi ng farmer. Panawagan tuloy nila sa mga heartbroken dyan, buy yourself flowers. Mga nagluluksa sa pag-ibig, bili kayo ng rados para makabinta naman kami. Huwag sa roses, yung mga kapilang. Yung mga nagluluksa, bagay nito, rados, marami. Yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. 5 piso kada piraso. Ganyan po kamura ang itlog ngayon sa ilang palengke sa Metro Manila dahil sa oversupply. Bagay na tinututukan na ng Department of Agriculture. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. May 3 for 18 pesos. Mayroon ding 3.20 depende sa laki. Kung ang ibang pangunahing bilihin ay masakit sa bulsa, ang itlog nananatiling mura. Katunayan, sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila, pinakamura ang 5 piso kada piraso. Yun ang kailangan ko sa umaga lagi, pangalmusal. Araw-araw yan. Minsan, pagka mga bata nagsasawa na sa almusal ng hotdog, ganyan, siyempre magbibigay ka rin ng magandang almusal sa mga bata. Paliwanag ng United Broiler Raisers Association, may oversupply ng itlog na epekto ng kakulangan noong huling quarter ng 2023. Towards the holiday season, tumaas po ang demand. Hinabol po ito ng ating industriya. Kaya lang po ang naging problema, pagkatapos po ng bagong taon, ay significantly bumaba po ang demand nitong January towards ngayong buwan na February na nagdulot po ng oversupply naman. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang racers sa Department of Agriculture para maghanap ng mga proyekto na tutugon sa oversupply, tulad na lang ng pag-i-export sa ibang bansa. Nag-iisip po tayo ng mga egg processing projects na po pwede pong pagdalhan ng mga sobrang itlog. Pero kailangan po nating maintindihan na it will take time, maybe not this year. Pero hindi porket mura ay dapat na itong ismulin.
Ayon kay Doc Dex Makalintal na isang nutritionist dietitian, maraming benepisyo sa katawan ng pagkain ng itlog. Yung itlog, mataas siya sa essential amino acids. Yung essential amino acids, ginagamit yan para makabuo tayo ng tinatawag natin na high quality protein. So, malaki yung may tutulong nito for growth, for development, for repair of body tissues. Pero hinay-hinay sa pagkain ng itlog ha, masama pa rin yan kung sobra. Pagka sobra-sobra yung intake mo nito, lalo na kung meron kayong history ng diabetes, history ng tumataas yung cholesterol, high blood pressure, maaari po ito na magpataas lalo ng cholesterol ninyo. Kaya payo ni Doc, isang itlog lang kada araw. Pero kung may sakit sa puso, gawin itong 3 beses sa isang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Papalo ng 57 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil ng kumpanya. Katumbas yan ang 115 hanggang 287 pesos na taas singil sa power bill depende sa konsumo. Ito na ang ikalawang power rate hike ngayong taon. Ayon sa Meralco, bunsod yan ng pagtaas ng kanilang generation cost. Nagtaas din kasi ng singil ang mga pinagkukunan nila ng kuryente. Bukod dyan, bahagyaring tumaas ang transmission charge at ang paniningil ng feed-in tariff allowance o FIT-all. Yan yung singil sa consumers na napupunta sa pondo para sa renewable energy projects ng bansa. Pinasinayaan na ang Clean Energy Project sa isang komunidad sa Cavite. Layo nitong tugunan ang mga problema sa kuryente. Kung paano, alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Ito ang charging station para sa electric vehicles o EVs dito sa Gawad Kalinga Village sa Barangay Hugo 13 Martires. Pinagagana yan ng recycled na batteries mula sa EVs at solar energy. Bukod sa pagre-recharge ng EVs, ang kuryente mula sa pasilidad ay kaya ring magpailaw ng streetlights sa Gawad Kalinga Village. Ang mga bubong naman na ito may solar panels na pwede ring magbigay ng kuryente sa GK Village. Proyekto ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation o Miescor at Korean company na Sochang Electric ang Clean Energy Facility. Miescor, we take pride in completing this 50 kilowatt PV plant using the recycled batteries. $3 million o halos 170 million pesos ang halaga ng proyekto. Sana po makatulong itong solar facility na ito sa pagpapailaw ng mga street lights at mga pasilidad sa inyong Gawad Kalinga. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng Gawad Kalinga sa proyekto. Bukod sa libreng kuryente, malaki rin daw ang tulong nito sa paghubog sa kaisipan ng mga kabataan sa komunidad. We also have to capacitate the young poor. Having projects like this unlocks possibilities in their minds. Umaasa naman ang Korean partners ng Meralco at Miescor na mapalawak pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang proyekto. Malaki raw ang potensyal ng teknolohiyang ito sa pagbibigay ng enerhiya sa sektor ng agrikultura at sa malalayong lugar. During the daytime, we are generating and then storage it in the batteries. And then whenever they are charging the cars or jeepneys or the e-bike, they can use the power from the batteries. And also, since the capacity is enough, so we are also delivering the extra powers to the village here in Gawad Kalinga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Nilinaw ng kapatid ni Dominic Roque na si Lian ang kanyang nagtrending na post online. Si Dominic naman dumipensa sa mga nambabash kay Bea Alonzo sa gitna ng issue ng kanilang hiwalayan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mainit pa rin ang usap-usapan sa issue ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. At ang latest, ang tugon ng kapatid ni Dominic na si Lian sa nagtrending niyang post tungkol sa umano'y wolf in a sheep's clothing na inuugnay ng mga marites kay Bea. Sa recent IG story ni Lian, sinabi niyang hindi tungkol kay Bea o kahit na sinong malapit na aktres ang kanyang naunang post. Paglilinaw pa niya, work-related ang post niyang larawan ng wolf in a sheep's clothing. Di naman niya inakalang mabibigyan ito ng mali siya, lalo't madalas namang random ang kanyang mga post. Samantala, nirepost naman ni Dominic ang kanyang pa-birthday reel noon kay Bea.
Sa caption, binipensahan niya si Bea na aniya, isang beautiful person inside and out. No hate, bashing, at negative things sana para kay Bea. You were my friend, my love, and now a stranger. But you'll always be my favorite memory. Ang malungkot na video naman na yan sa Instagram ni Tyler Wayne Glass last month na tungkol sa pagle-let go sa isang taong minahal. Nag-trend din matapos maispatan ang comment ni Dominic na mga makahulugang umiiyak na mga emoji. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag kaugnay ng issue ng kanilang hiwalayan ng dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, nag-open up na ang aktres at socialite na si Heart Evangelista sa kagustuhan niya ng magka-baby. Sa event ng Mega Magazine kagabi, bukod sa kanyang pasabog na outfit, nagbahagi siya ng ilang life updates. Isa na nga riyan ang nalalapit nilang renewal of vows ng kanyang mister na si Senator Cheese Escudero. Sa kanya nabanggit na ready na siyang maging ina. Pero paglilinaw ni Heart, ayaw niyang karirin ang pagpa-family planning para hindi siya ulit ma-heartbroken tulad ng makunan siya last 2018. I'm not gonna try. I'm really not. Kasi doon nakaka-heartbreak eh. So walang try. So that's why a while ago I said, I will, what God's will. Feeling ko, kung sino man ako today, ngayon yung match siya. So kung deserving siya sa makukuha niya sa akin. Kasi I feel like before baka hindi niya deserve siguro yung version kong yun. Eto pa, umaani naman ang papuri si Liza Soberano sa kanyang Hollywood debut film sa Lisa Frankenstein. Sa inang ilang international press at audience, breakthrough artist si Liza sa pelikulang ito para kay Kathy Stefan ng American publication na Variety. Lahat ng best one-liners ng pelikula nabigyan ng hustisya ni Liza. Ang kilalang film critic naman na si Courtney Howard, sinabing pag-uusapan pang lalo si Liza dahil sa pelikula. Looking forward na nga siya sa marami pang international project ni Liza. Gumaganap na kapatid ng bidang si Catherine Newton, si Liza sa Lisa Frankenstein. Showing na ang pelikula dito sa Pilipinas. Susunod, bansang China handa raw tumulong para matukoy kung sino ang mga hacker na pumupuntirya sa mga website ng Pilipinas. Magtutol na mag-asawa sa Japan sa relasyon ng kanilang anak, posible raw motibo sa likod ng pagpatay na kinasangkutan ng isang Pinay. At ilang senador bumuelta sa Kamara dahil sa walang tigil na pasaring ng mga kongresista. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Umalag ang ilang senador sa mga patutsyada ng mga kongresista kaugnay sa charter change. Ang isang senador may pang-asar pang video sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Walang pake? Walang awa? Ito ang tila pasaring ni Senadora Amy Marcos sa Kamara sa gitna ng issue ng People's Initiative. Sa video, nag-alakupido siya at pinana ang isang lalaki sabay pakita ng papel na may mga pirma. Inilabas yan ni Senator Amy sa gitna ng iringan ng Senado at Kamara ukol sa charter change. Senador Sonny Angara tila naririndi na rin sa araw-araw na pasaring ng mga kongresista. Bino mo araw-araw, di ba parang bully yun? Araw-araw kami parang, guys, mag-break naman, parang time out, magtrabaho naman tayo. Pag binubuli ka na, hindi ka sasagot, hindi naman pwede. Akong author ng Anti-Bullying Act sa House. Kaya hindi kami papayag. Buwelta pa ni Angara, bakit ang ingay ng Kamara? Isinisimula naman na ang pagdinig ng Senado sa Chacha. May kasunduan na rin ang Senado ang mangunguna sa Chacha hearings para matigil na ang PI. Pero ano daw ba ang nangyari? Ginagawa na nga namin yung gusto nyo. Tapos and yet, tinutuloy nyo pa rin parang iniisahan nyo yung taong bayan, iniisahan nyo kami.
Kamakailan lang, siningil ng ilang kongresista ang Senado sa deadline sa Chacha na si Senate President Mig Zubiri raw ang nagtakda na sa Marso. Sinabi naman ngayon ni Senator Angara na chairman mismo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change dito sa Senado na nakikita niyang posibleng Oktubre ngayong taon ang deadline para maaprobahan ng Senado ang mga aamyendahang economic provisions. Yan ay para maisabay na rin sa senatorial election sa 2025 ang plebisito. Pagilinaw naman ni Angara, hindi nakataga sa bato ang October deadline niya sa Chacha sa Senado. Pero sabi rin niya, mainam daw na marinig ng publiko ang painindigan ng mga kandidato sa economic Chacha. May pabirong pasaring din si Angara sa Kamara. Gusto ko maging congressman para matanggal yung Senado. Nitong Lunes lang nang hamunin ni Congressman Manix Dalipe ang mga senador na ipahayag ang kanilang posisyon sa Chacha kung pabor ba sila o hindi. Hindi yan nagustuhan ng ilang senador gaya ni Senator Cheese Escudero. Buwelta ni Senator Cheese, look who's talking. Sinagot niya rin ito ng isa pang hamon. Bakit hindi raw ang mga kongresista ang maging accountable at umami na nasa likod sila ng di umano'y Peking People's Initiative? Senate Majority Leader Joel Villanueva kahapon, tahasang nireject ang panawagan ni Dalipe. Sabi pa niya, who is he? Ipinagtanggol naman si Dalipe ng ibang kongresista kahapon. Again, this is where parliamentary courtesy should come in. No? You know, we respect. There must be some respect in the opinion of the member. With respect doon sa opinion ni... Sino nga ulit yun? Sino nagsabi? The majority leader of the Senate, sir, Senator. Sino yun? I mean, look, it was the majority leader of Congress who they know each other. This is why kami sa Congress, gusto namin i-elevate yung discussion. Pag-usapan natin yung merits nung amendments. Tinawag naman ngayong araw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na masyadong mayabang si Villanueva. Inungkat din niya na dating Party List Representative si Senator Villanueva. Patutsyada niya pa at perpetually disqualified raw siya ng ombudsman. Sagot lang ni Villanueva, liars go to hell. Lahat daw iimbentuhin nila dahil sa pagiging desperadong mapagtakpan ang mabaho at peke raw nilang PI. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing siguradong papalpak ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga nabanggit ng Pangulo? Maset sa tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigo ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, mali ang batayan ng mga nagsusulong ito at insulto ito sa saligang batas. Sabi pa ng Pangulo, mismong mga mambabatas galing Mindanao ang hindi sang-ayon sa secession. Matatandaang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmungkahi ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa gitna yan ng alitan ng ilang mambabatas, partikular na kaugnay sa usapin ng charter change. Pero ayon kay PBBM, hindi naman kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa buong bansa, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Pangulo na itigil ang mungkahing ito dahil malaking paglabag ito sa saligang batas. Narito ang kanyang pahayag. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng konstitusyon ang karapatang magrebelte at may katumbas itong kasong kriminal. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. What's up mga kapatid? Finally, nakaisa na ang Magnolia Hotshots sa Commissioner's Cup Finals pagkatapos talunin ang San Miguel Beermen sa Game 3, 88-80. Nagmando na si Mark Baroka at nagtala ng 20 points, 4 rebounds, 6 assists, and 2 steals. Sinabihan naman siya ng mga kapwa-veterano niya na si Paul Lee na may 12 points at Ian Sanggalang na nag-ambag ng 11.
Ayon kay Coach Chito Victolero, naging crucial para sa panalo ang 2-day break na nakapagpahinga sila. Pagkatapos ng panalo, umiwas sa press si The Beast Calvin Abueva at hindi na muna nagpa-interview. Kung maalala natin, naging kontrobersyal ang kanyang Game 2 noong tinont niya si SMB Coach George Gallant at nakipagsagutan sa asawa ni Moala Tautua pagkatapos ng laro. At habang off-season naman ang ibang teams, big news ang lumabas galing sa Blackwater Bossings. Pinirma nila mga kapatid si Big Game James Yap. Si team owner Josel Ducy mismo ang nag-confirm ng balita at nag-post siya ng picture ni Yap na may suot na Bossings jersey. Nangyari ang lipat ng The Man with a Million Moves pagkatapos niya hindi pumirma ng extension para sa Rain or Shine Elasto Painters. At hindi lang ang jersey ang nakakapanibago. Pagkatapos ng ilang dekada na 18 ang suot na number ni Yap, nag-decide siyang palitan ito to 15. Masasanay din tayo mga kapatid. Huwag kayong alis, may sports pa tayo mamaya. Susunod, mga mystery parcel na pinapakyaw daw online. Saan nga ba nanggagaling at legal nga bang ibinebenta? China, tutulungan daw ang Pilipinas para matukoy ang mga nasa likod ng cyber attack sa mga website ng ahensya ng gobyerno. At alamin sa K-Alaman, paborito ng mga Pinoy, lalo na kapag Chinese New Year, natikoy, ano nga ba ang sinisimbolo? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang kaanak ng Pinay OFW na sangkot sa pagpatay ng mag-asawa sa Japan. Tingin nila pagtutol sa relasyon ng Pinay at nobyo niyang Hapon ang motibo sa krimen. At live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline na balitang yan si Jiggy Manikad. Jiggy, anong latest sa kasong ito? Julius, lalo pang pinagting ng pamilya Morales ang panawagan nila na sana matutukan ng pamahalaan natin ang kaso ni Hazel Morales, lalo pat na-discover nila sa cellphone nito ang chat ng nobyo at ni Hazel kung saan nagpapakita na wala sa crime scene si Hazel na mangyari ang krimen dito sa Japan na ito nga yung pagpatay sa magulang ng kanyang nobyo. At itong kanyang pamilya ay sumulat sa Embahada ng Pilipinas dito sa Japan na personal nating dinala upang manawagan ng tulong na matutukan ng husto ang kaso ni Hazel. Narito po ang aking report. August nung nakarang taon nang magbakasyon sa Pilipinas si Hazel Morales. Sumama sa kanya ang nobyong Japanese, ang anak ng mag-asawang Takahashi na natagpuang patay sa silong ng kanilang bahay sa Japan. Kwento ng pamilya ni Hazel, masayang-masaya ang nobyo nito, lalo pat sinabi nitong nakahinga at nakalayo kahit papano si Yuma sa magulang na maigpit na tumututol sa relasyon nila ni Hazel. Ibig sabihin, matindi yung pagtutol ng parents kay Hazel. Bakit daw? Po. Yun nga po, dahil may nakaraan, may anak po kasi siya dun sa unang asawa ko. Pagka-uwi sa Japan, napag-alaman ni Hazel na pinalagyan pa ng tracking device ang kotse ng nobyo at nakaaway pang ama nito kung saan ang marka ng bugbog ay nakita ni Hazel sa isang video call. Ang insidente ay kinuwento ni Hazel sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Parang nalaman po ng parents na nanggaling dito si Yuma. Tapos ngayon po, ayun po, pinagalitan, ginrounded po ata siya ng 1 week. Tapos nakakulong lang po talaga siya sa kwarto. Tapos may nakwento po sa kay ate ko na binugbog po, ganun, parang po, namamaga po yung mukha ng lalaki. Siyempre nagkakausap pa rin po si Hazel at saka si Yuma. Nang time na yon kahit grounded siya. Opo. Nagkaka-video call sila. Tapos yun po, nung time po na yun, parang nag-cool off lang po sila. Saglit. Siguro mga 1 week po. Para lang, opo, masettle down po yung parents. Ang paghigpit na ito ang isa sa maaaring dahilan ng galit ng nobyo sa kanyang mga magulang ayon sa pamilya ni Hazel. Sa nakikita ko po, dahil mahal na mahal po ni lalaki si Hazel, out of love magagawa po niya yun, na gawin para lang makasama niya si Hazel. Yan. Ang alam ko nga po, si Hazel na talagang
Umiiwas na siya Umiiwas na po siya para lang Kasi natakot po kasi siya kasi si Yuma po, meron pong depression, anxiety, depression. Yung lalaki po. Kaya nilayuan niya na po, hindi niya maiwan. Baka po kasi yung Yuma, baka may gawing mali sa sarili niya. Malambing at masikaso sa isa't isa si Hazel at ang kanyang nobyo. Sa kauna-unang pagkakataon, pinayagan ng magulang, kapatid at tiyahin ni Hazel na ipakita ang cellphone ni Hazel sa News 5. Ang lumang cellphone na ito ay ibinigay ni Hazel sa nakababatang kapatid. Nang pumutok ang balita sa krimen kung saan nasangkot umano si Hazel, binasa nila ang mga chat mula sa Messenger na naiwang bukas ni Hazel sa pag-asang makatulong ito sa kaso. Karamihan sa mga messages dito ay ang pagkukulitan ng dalawa, pero may pagkakataong nagpapakita ng kalungkutan ang nobyo ni Hazel. Dito makikita rin na nasa trabaho si Hazel at malayo sa crime scene. Pero simula sa gabi ng January 16, kung kailan sinabi ng Japanese police na maaring patay na ang mga magulang ng nobyo niya, tahimik at di na sumagot sa chat ang lalaki. 7:24, 7:58, 8:20, 8:27, 9:10, 9:15 ng January 16, 6:56 AM ng January 17 at 6:31 AM ng January 18. Hindi na sumagot ang dating makulit na nobyo. Nang mga oras na di sumagot ang nobyo, nag-alala pa si Hazel at tinanong ang kapatid sa Pilipinas kung nakakaabot kaya sa nobyo ang mga messages niya. Ang pag-aalalang ito ayon sa pamilya ni Hazel ang maaring nagtulak dito para magpunta sa bahay ng nobyo at alamin kung bakit hindi na ito sumagot sa kanyang mga messages. At ito rin ang naging dahilan kung bakit naimbestigahan si Hazel ng Japanese police kasama ang isa pang Pilipino na si Brian de la Cruz. Nang magpunta ako sa bahay ng mga Morales sa Pamaldan, Nueva Ecija, naghanda ng sulat para kay Hazel at sa Philippine Embassy sa Tokyo ang kanyang nanay. Makikisuyo po sana ako sa inyo na para sa anak ko itong sulat, tsaka po kay Consul General Attorney Charmaine Chua na gusto ko po iparating sa kanya po itong aking ginawang sulat. Apo, maraming salamat po sa inyong tiwala at makakaasa ko kayo na dadalhin namin to sa Embassy ng Pilipinas sa Japan. Ang mga sulat dinala ko mismo sa embahada. Ito yung sulat na nanggaling sa pamilya Morales mula sa Nueva Ecija. Ang isa dito para kay Hazel at ang isa naman para kay Consul General Chua. Dito sa likuran ko yung mismong embahada ng Pilipinas dito sa Japan. At isa sa mga pakay nga natin dito, madala ang dalawang sulat na ito para sana may abot kay Hazel na ngayon ay nasa kustodiya ng Japanese police at ang apela nila na mabasa naman ni Consul General Chua. Wala doon ang Consul General, subalit tinanggap yun mismo ni Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar na nangakong gagawin ang lahat katuwang ang Japanese government para sa kapakanan ni Hazel at Brian. Definitely we can assure you na lahat ng tulong na pwedeng ibigay ng government through the embassy, through Migrant Workers Office, ibibigay natin talaga. So kasama dyan yung legal counsel, kasama na dyan yung regular visits, as long as papayagan tayo ng Japanese authorities, diba? Dahil kasama yun we have to work with the Japanese authorities to ensure yung welfare ng ating kababayan. Pinuntahan din namin ang ospital na pinagtrabahuhan ni Hazel, ang Kyondo Hospital, base sa picture ng ID niya. Ayon sa ilang mga nakatrabaho niya doon, saglit lang nagtrabaho si Hazel sa ospital bilang nursing assistant. Hindi daw nila ito gaanong nakasalamuha o nakilala. Ngayon, ang mahigpit na panawagan ng ina ni Hazel, sana matutukan ng gobyerno ang kaso ng anak at mapauwi na lamang ito ng Pilipinas. Sana po matutukan niyo po talaga at kami po ay alalang-alala na po talaga sa anak namin na alam po namin, maski po ng mga taga rito na hindi po kayang gawin yun.
mga ipinaparatang sa kanya, panawagan ko na makausap na rin siya kahit paano po, kahit po sa boses lang po, makausap lang po namin, makumusta lang po siya. Sapat na po sa amin yun. Sa ngayon, Julius, ay inaabangan pa rin ng mga opisyal ng ating embahada dito sa Japan ang magiging resulta ng preliminary investigation kaugnay pa rin ng kaso ng pagpatay sa dalawang Japanese na magulang ng nobyo ni Hazel. Julius? Maraming salamat, Jiggy. Tutulong ang China na matukoy kung sino ang nasa likod ng hacking sa mga website ng ating gobyerno. Kasunod dyan ang pagsisiwalat sa ilang hacking attempts na natrace raw galing mismo sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Kasunod ng tangkang hacking sa mga website ng ahensya ng gobyerno, mismong ang China na ang nakipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology. Sabi ni DICT Secretary Ivan Uy, gusto rin ng China na masabat ang mga nasa likod ng cyber attacks. They are willing to help. They have mentioned that if we can share with them kung ano yung nangyari para mahanap daw nila kung saan at sino yung gumawa nun. Matatanda ang tinangka ng mga hacker na pasukin ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinasabing ang hackers ay mula sa China Unicom, isang China state-owned telecommunications company. Muntik na ring mabiktima ang website ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, nauna nang itinanggi ng China na may kinalaman ang gobyerno nila sa nasabing cyber attack, lalo't mainit pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Secretary Uy, tinitingnan pa nila ang lahat ng anggulo. Well, that's not for us to come out with that conclusion yet, no? It's too early, but anything is possible. So we just need to, I think, currently take it as at face value and see how things develop. Kasunod ng mga hacking, ipinresenta ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos ang cybersecurity plan para sa taong 2024 hanggang 2028. Pagpapaigting ito ng policy o mga panuntunan para protektahan ang bansa laban sa scammers at cyber attacks. Kasama na rito ang paghubog sa cyber skills ng mga Pinoy. So we are intensifying on a massive scale our training and our capacity building for cybersecurity, for AI, for many of them emerging technologies among our digital workforce. Paigtingin din ang koordinasyon sa ibang bansa. Sa pamamagitan nito, makakagawa ng threat assessment ang Pilipinas bago pa mapasok na mercenaries ang cyberweb ng Pilipinas. Ang mercenaries ang mga eksperto pagdating sa hacking na ang loyalty ay sa kung sino man ang nagbabayad sa kanila. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang National Cybersecurity Plan na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, naglilipa ng mga mystery parcels online. Legal nga ba ang pagbebenta niyan? At sana all ang nakakakilig na proposal ng isang lalaki sa kanyang nobya sa istasyon ng MRT. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bumper-to-bumper traffic ang pinagdurusahan ngayon ng mga motorista sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa traffic, blockbuster na rin ang pila sa mga tren. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, bakit nga ba ganyan katindi ang traffic ngayong gabi? Talagang mabagal na usad ng mga sasakyan ang bumungad sa mga kapatid natin dahil long weekend na naman kaya matinding traffic ang naranasan sa EDSA. Hanggang sa kitang-kita sa northbound lane ng EDSA Estrella ang bumper-to-bumper ng mga sasakyan. Hanggang sa EDSA Boni, usad pagungdi ng mga sasakyan sa northbound at southbound lane. Mala blockbuster din ang pila sa mga linya ng tren.
Sa MRT nga, umabot na hanggang hagdan ang pila. Perwisyo tuloy ang inabot ng mga motorista at pasaherong pauwi galing trabaho at eskwela. Sumabay kasi na rush hour at marami ang babiyahe para sa long weekend. Idineklarang special non-working day ng Malacanang ang February 9 para magbigay daan sa paggunita ng Chinese New Year sa February 10. Ayon sa MMDA, suspendido rin ang pagpapatupa ng expanded number coding scheme bukas. At para naman sa mga nagbabalak pumunta sa Chinatown sa Binondo para mag-food trip, libre ang sakay sa Pasig River Ferry bukas. Ayon sa MMDA Traffic Metro Base, maraming sasakyan ang palabas ng Metro Manila at nakadagdag pa sa pagsikip ng daloy ng traffic ang mga naitalang vehicular accident sa kahabaan ng EDSA. Maricel, sa mga oras na ito, mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan dito. Ang nakikita nyo ngayon ay sitwasyon dito sa southbound lane ng EDSA Estrella. Mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan hanggang doon sa Makati at Pasay. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Maricel. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nagbabala ang Trade Department laban sa pagbili ng mystery parcels online. Ito yung unclaimed packages na pinili at binenta ulit. Baka raw imbes na makaswerte, sumakit daw ang ulo ng mga bumibili at nagbebenta nito. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Nasubukan mo na bang mamili ng hindi mo alam ang laman ng package? Yan ang patok ngayon na mystery parcel na ibinibenta online. Sa post na ito, nagkakahalaga ng 2,250 pesos ang isang sako ng mystery items. 2,200 pesos naman ang isa kung 20 sako ang bibilhin. Kapag sinuwerte, may makukuha raw na bagay tulad ng damit at laruan na mamahalin. Isa sa mga nawiling bumili ng mystery parcel ang online seller na si Christine. Maliban sa pera, puhunan niya raw rito ay lakas ng loob. Wala raw kasing kasiguraduhan ang makukuha niya sa package. May maliliit na item, may malaki, may mabigat, may magaan lang siya. Minsan naman, wala siyang laman totally. So, talagang hindi namin siya alam. Nagugulat din kami. Kapag nabili niya ang isang sako ng mystery parcel, binebenta niya na ang laman nito online. Sinisiguro naman daw niyang lihitimo at hindi nakaw ang mga binibili niya. Mostly yung sa, 'di ba, sa packing niya, may nakalagay doon minsan canceled. It's either kinancel siya nung buyer or yung iba naman hindi na na-deliver. Ayan, nakalagay siya sa waybill kung canceled siya or minsan naman kasi nadodoble yung order ng buyer. So, minsan tinitinda na lang din siguro nila as one sack yung mga ganun. Paliwanag ng Department of Trade and Industry, ang mga mystery parcel na binibenta ay mga produktong in-order din online. Maaari raw na ang mga package na ito ay hindi na-deliver o hindi tinanggap ng recipient, kaya binalik ng delivery rider sa online selling platform. Kapag binalik, dito na ito tatanggalan ng sticker kung saan nakalagay ang pangalan at address ng original buyer. Matapos dito, ibebenta na raw ang mga ito bilang mystery parcel. Pwede ring laman ng mystery parcel ang mga package na galing sa mga OFW abroad na hindi na kinuha o nakarating sa totoong may-ari. Kapag more than 1 year po yung mga boxes, yung mga balikbayan boxes na nandun sa customs at hindi po kine-claim or hindi binabayaran yung taxes, pwede po siyang isubasta. Ibig sabihin, magkakaroon ng valid auction sale. Tapos, yung bibili po nitong mga item na to, kinakalap nila, kinokolekt nila, tapos binibenta nila yan sa mga baratilyo. Binabantayan naman ng DTI ang ilang mystery parcels na ninanakaw daw sa mga warehouse. Tatanggalan ng label at saka ibinibenta online. Paalala ng DTI sa mga tumatangkilik nito, dapat may kaukulang dokumento ang mystery parcel dahil maituturing itong paglabag sa anti-fencing law. Batas ito kontra sa pagbili o pagbenta ng mga produkto na mula sa nakaw. Yung mga parcel na nakaw, yung mga pilfered na mga items mula sa mga storage facility or even sa customs kung may nananakawan dyan, yung mga binubutasan na box. Tapos ninanakaw yung item, tapos binibenta. Yan yung meron tayong applicable law, itong anti-fencing law na kailangan pag-ingatan ng ating mga consumers. Nagbabala rin ng DTI sa mga online seller ng mystery parcels. Kung wala raw ebidensyang online sellers na hindi nakaw ang binibentang items, posibleng ma-take down o ipabura ang kanilang mga page. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Susunod, nakakakilig na wedding proposal isinabay sa pagkarangkada ng MRT Love Train. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Para mas dama ang Love Month, may pa-Love Train at Love Station ng MRT3 ngayong buwan. Ang ilang pasahero tuloy nadala sa Feb-ibig Feels. Ang isang lalaki nga sinamantala na ang pagkakataon, nag-propose sa kanyang nobya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Puno ng mga puso at mga matatamis na quote na talagang magpapakilig. Paparating na Love Train. At ang susunod na estasyon, Ayala, as in Ayala Love You. Dahil sa Feb-ibig Feels na paandar ngayon sa Bagon at ilang estasyon ng MRT, ang pasaherong si Mac Tolentino na carried away habang kasama ang kanyang nobyang si Yen Flores. Heto na ang sumunod na eksena. Si Mac, nag-propose na kay Yen. Siyempre, napa-oo naman si ate. Sabay kiss sa kanyang soon-to-be husband. Hay, ang tamis! Kwento ni Mac, wala sa plano niya ang mag-propose ngayong araw kay Yeng. Pero inilaban na raw niya matapos ma-inspire sa pakulo ng MRT. Aniya talaga namang sa MRT, may MRT. As in, may right timing. May pasahan na po, biglang naging ganito po, kaya tinawad ko na po. Sakto lang. Siya naman, nag-uumapaw ang kilig sa effort ni Mac sa kanya. Ang sarap lang po sa feeling na may kaya palang talagang panindigan ka after dun sa mga sakit na naramdaman mo. Meron talagang tao na mag-i-stay dyan sa'yo. Kahit ang hirap-hirap mo nang intindihin. Sa mga gusto ring ma-experience ang Love is in the Air feels ng MRT, magtatagal ito hanggang sa katapusan ng buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kakaiba. Full coverage, ha? Oo. Press con nandun. Nagtawag ng press con yung lalaki. Congratulations! Congrats! Magde-date kami ni Luke dyan. Same day edit. Talaga? Same day edit, pwede, no? Yung mga single dyan, ha? Nag-iisip na ba kayo kung paano kayo magpo-propose? May panaparinggan ka ba? Ako, may nag-propose na sa akin. Ewan ko dito kung Ayun tayo, eh. Hindi mo na pupunta ng Taft, hindi ako mag-MRT. Ayaw sa Ayala? Hindi mo na, sa Ayala. Ayala Love You. Ayala Love You. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.